Magandang araw mga kaibigan, lalong-lalo na mga kagulong. Ah, kamusta na po kayo? Medyo na-sideline tayo dahil sa sipon, ubo. Well, anyway, nagising na lang ako isang araw na narinig ko meron na rin ibang tumatawag ng kagulong. Ito ay walang iba kundi ang may-ari ng Angkas. Ano bang pangalan niya? Nakalimutan ko. So, nag-umpisa rin siya ng programa niya sa YouTube. Una nga niyang guest si Vice Ganda eh. Eh, siguro pasahero kasi ang kanyang title at dahil panay mga bikes, may gulong din. Kaya tinawag din niya ang mga kagrupo niya, mga kagulong. Well, anyway, kagulong din ako eh. Ako nga ang unang gumamit ng term na yan eh. I think baka naman sir, paubayan nyo na sa akin kasi ako naman yung talagang laging nakasakay sa may gulong kahit na nasa bahay. So, anyway, eto nga ilan araw tayong nawala sa sirkulasyon. Tapos yan, bumulaga na naman sa akin yung tungkol sa pagkasira ng ating coral reefs dyan sa West Philippine Sea. Ito, maraming nagalit, no? Nakakainis nga ito at nakakagalit nga, no? Kasi hindi na ginalang ang territorial rights natin. Plinander pa yung yung kayamanan sa loob sa ilalim ng dagat, no? Hindi lang 'yon. Walang na sinira talaga. Habang tinitingnan ko yung video nakakagigil talaga eh. Parang gusto mong magmura eh. Kung hindi lang masama 'yun 'di ba? Well, anyway, habang sinusubaybayan ko itong sigalot na ito, may pumasok sa akin na isang kwento sa Biblia, yung kay Haring Solomon. Tapos yung dalawang prostitute na pinag-aagawan ang isang batang sanggol. Pareho silang nagclaim na sila ang ina ng bata. So para ma-resolve yan, inutusan na lang ng na ni Haring Solomon ang tauhan niya na sige, hiwain nyo, ihati ninyo sa dalawa yung bata para tigkakalahati yung dalawang nagke-claim na ina na yun, no? Well, yung hindi totoong ina, palibasa hindi naman niya anak, umoo agad, okay, sige, hatiin nyo ang bata. Samantalang ang tunay na ina na may malasakit sa bata, of course, masakit man sa kanya, hindi siya pumayag, hindi na bale na hindi mapaka sa kanya yung anak. Basta makita lang na mabuti ang kalagayan nun. Kahit na masakit man, labag man sa kanyang kalooban. Parang ganyan yung nangyayari dyan, no? Of course, hindi ko naman sinasabi na bitawan natin yung claim natin doon, no? Tayo nasasaktan, okay? Dahil kaya yaman dagat natin yun eh. So, ganyan nasira. And alam naman natin, coral reefs, take a lot of time para manumbalik yan. Matagal yan. Tapos, hinarvest lang, sinira lang ng ganon-ganon. Kaya, okay lang sa mga komunista yan. Kasi alam din naman nila sa sarili nila na hindi nila teritoryo yan. Kaya, they don't think na meron silang responsibilidad na pangalagaan yan. At isa pa, dahil hindi sa kanila,
Habang nandyan yung opportunity na mapagsamantalahan nila, di sige-sige na. Kaya nga, dyan sa mga kagagawan nila, sarili nilang, sarili nilang bansa ano anong nangyayari? Magulo din. Bukod sa pabagsak ang ekonomiya, marami sa mga syudad nila, yung hangin, hindi nila mahingahan dahil sobrang polluted. Dahil hindi nila rin pinangalagaan ang nila. So, ako, kaya ako nag-iingay din tungkol dito. Gusto kong madagdagan ang isang boses na nagsasabi sa kanila na hindi kami konforme sa ginagawa nila. Kaso meron dyan vloggers, no, na medyo, well, naintindihan kong galit sila. Pero yung sabi, hinihikayat nila na, o sige, palayasin na natin ang ambassador ng China dito. Likewise, i-recall na natin yung ambassador natin sa Beijing. Mabilis sabihin, pero uubra ba? Yan ang tanong. Kasi kaya niya hinihikayat yon para magbigay daw ng strong sign of protest. Pagka ginawa mo yon, hindi lang protesta ang ginawa mo. You're cutting ties. Iba na yun. Pagka kinat mo yung ties mo, maraming tao ang maiipit sa gitna. Sa sa mga Chinoy o Pinoy na nasa China, yung iba nag-invest, may factory. Yung iba nagtatrabaho doon. Marami doon Pilipino na nagtuturo ng English doon. Mga entertainers. Paano na sila? 'Di ba? Vice versa, meron din silang ah, mga taong na mamamayan nila na nag-invest dito naninirahan, or mga estudyanteng dito nag-aaral, sila yung maiipit sa gitna. I don't think that is a very good solution. Tapos yung mga gumagawa ng division sa among Filipinos tsaka mga Chinoy. Sige, palayasin na raw yung mga Chinoy, including me dito, or whatever, no? Pero naisip nyo ba, hindi naman kami galing doon Karamihan sa amin, most of us, we were born here. Ito na ang bansang sinilangan namin. Ito na ang kulturang kinagisnan namin. So, hindi naman namin kinikilalang bansa namin yun Paano mo kami palalayasin doon? At hindi rin nila kami kinikilala bilang mamamayan nila. Yun ang totoo. So, wag sana tayong mag-umpisa ng racial discrimination, or what do you call that? Racial hatred dito. Kasi hindi naman kami yung nagsisira doon sa West Philippine Sea. Sa totoo lang naiinis nga din kami. Ang tawag namin doon sa mga komunistang yun, walang hiya nga siguro nga sila, kumbaga anong tawag mo doon? Siguro nga mga anong pwede nating tawagin na doon? Desperate na rin si Xi Jinping, siguro ganun. Kasi ang dami kayang problema sa China. Kung sasabihin mong may problema tayo sa ekonomiya, mas malaki ang problema nila sa kanilang ekonomiya. Kung sasabihin mo mataas ang unemployment natin dito, mas
lalo ng mataas ang unemployment nila doon. At ang masaklap pa, nagkalat sa kalye nila ang mga may master's degree, may doctorate degree na walang makitang trabaho. Nasa dilemma. Kasi kipapa blue collar job mo, karamihan sa kanila nag-aral pa sa ibang bansa, makakuha ng masters, makakuha ng doctorate. Pagkatapos pagtatrabahuhin mo sa construction or whatever. So marami sa kanila, sa mga kabataan doon, galit sa kanilang gobyerno. So kaya siguro gumagawa ng ingay ang gobyerno nila dyan sa West Philippine Sea para lang ma-divert yung attention ng kanilang mamamayan sa mga problema nila sa sarili nilang bansa. Yun lang. Kaya, well, tayo, kapit lang sa Diyos. We are on the side of reason at kinikilala naman ng international community na ang teritoryong yun ay sa atin. So, ganun na lang. God bless and good day.